Ika-12 kabanata, sa pagpapatuloy. Sinabi sa kanya ng kanyang master habang nakahiga na hindi, simula bukas, bababa ka na ng bundok. Nagulat siya at napasabi na bababa ng bundok. Nakatingin na nakangiti sa kanya ito na sinabi pa na oo, panahon na. Para maranasan mo ang mundo sa labas. At pagkatapos makikita ang matatiyog na bundok, mula sa itaas makikita ang isang lungsod na napapalibutan ng mga kabundukan. At sa loob ng bayang ito makikita ang mga tao na abala sa kanya-kanya nilang ginagawa. At mula dito nakahod siyang may dala sa kanyang likuran na namamanghang sinabi na wow, ngayon lang ako nakarating dito, at ang ganda pala talaga ng lugar na to. Tumugon sa kanya ang kanyang master na sinabi na huwag ka lang tumayo dyan, tara na. Mabilis na sumunod siya sa kanyang master habang sinabi niya na hindi pa ako nakakakita ng ganito kalaking bayan dati, pero saan ba tayo pupunta dala ang ginto? Auction house ba o palengke? Natumugon naman ang kanyang master sa kanya na malalaman mo rin yan mamaya. Kaya bilisan mo. Napatahimik na nakatingin sa kanyang master na sinabi niya sa kanyang isip na may kakaiba kay master, parang may tinatago. At pinakita bago sila umalis na sinasabi ng kanyang master hawak ang pipa na ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ka? Tumugon siya na pupunta tayo sa bayan kaya sinubukan kong mag-ayos ng maayos. Binatukan siya ng pipa sa ulo nito at sinabi na yan ba ang maayos? Mukha kang batang babae, paano kita magagamit kung ganyan ka? Napahawak siya sa ulo na sinabi niya na na-excite lang ako kasi ang tagal ko nang hindi nakakapunta sa bayan. Ngayon naisip ko lang, saan nga ba tayo eksaktong bababa, at anong gagawin natin? Napahawak ang kanyang master sa balbas na nakapikit na sinabi na malalaman mo rin ng kusa kung ano ang ibig sabihin ng iyong master pagdating mo roon. Mabilis namang tumakbo siya na nauna na, naiinis na sinigaw ng kanyang master na bakit hindi ka magpalit ng malinis na damit na magaan sa kilos. Ang weird tingnan ng dilaw mong mga mata, kaya ibaba mo na lang ang bangs mo. Na sinabi niya sa kanyang isip na mula kaninang umaga, kainahinala na si master. Na makikita ang mukha niyang napasabi na talaga bang pumunta lang dito si master para silipin lang yun? Na napasabi pa siya sa kanyang isip na ito ba ang lugar? At sa loob nito isang lalaki ang isinuntok ang kamao sa palad na nakayukong sinabi niya na may pagkabahala na matandang mangangalakal. Gaano man kalaki ang pakiusap ni Noya? Ito ay medyo, na hindi na niya ito itinuloy na sinabi pa na ang batang yun na mukhang 11 taong gulang, ay ilalagay sa entablado. Na sinabi naman ng master niya na may hindi makapaniwalang mukha siya na kaya, ang sinasabi mo ba ay papayagan mo lang ang mga tao base sa edad at kasarian nila? Hinawakan sa balikat siya ng kanyang master na sinabi pa niya na kahit bata siya, hindi mo siya masisisi dahil sa husay niyang walang kapintasan. Ipapakita ko mismo sa inyo, kaya pakiusap. Paakyatin niyo siya ng entablado. Na napasabi naman siya sa kanyang isip na tinatangka mo akong ibenta sa entablado, ikaw, lintik na master. Sinabi naman ng lalaking ito sa master niya na may pawis sa mukha na ang mga panauhing bumibisita sa Chenyangro ay dapat masiyahan hindi lang sa kanilang pandinig kundi pati na rin sa kanilang paningin. Bakit ko pipiliin ang batang lalaking ito imbes na ang magaganda kong mananayaw para ilagay sa entablado? Nagalit ang kanyang master na itinuro ang lalaki na sinabi niya na yan ba ang pamantayan mo bilang isang negosyante? Labis akong nadidismaya sa iyo. Na muli na namang sinabi ng negosyante sa kanya na patawad. Pakiusap umalis na kayo. Napahinga naman ng malalim siya na sinabi sa isip na salamat naman. Namumula sa galit ang kanyang master na sinabi niya na ang mga hinayupak na yan. Magkaiba nga ang Jiro at Juro, pero ni hindi man lang tinitingnan ang kakayahan, pinapaalis lang base sa itsura at kasarian. Dagdag pa niya na aking disipulo. Huwag mong kalimutan ang galit mo ngayong araw at maging mas tapat pa sa ginagawa mo. Na napasabi naman siyang naiinis na tama na po yan, master. At napahawak siya sa kanyang ulo na sinabi niya na bumaba tayo ng bundok at nagtataka ako kung ano ba talaga ang ginagawa natin. Ang totoo'y sinusubukan mong ibenta ang nag-iisa mong mabait at kaawa-awang batang henyo na estudyante mo, hindi ba? Kinutingting ng kanyang master ang tainga niya at sinabi na anong kalokohan yan? At wala akong alagad na ganoon. Bumaba tayo ngayon para bigyan ng bagong leksyon ang madaldal kong alagad. Napaturo siyang napasigaw na sinabing anong klaseng leksyon yan. Huwag mo akong lokohin, ikaw na mangangalakal ng bata.
Hinawakan ng kanyang master ang isang kamay niya at inilagay sa likod at pagkatapos ay binatukang sinabi na ang lakas ng loob mong tutukan ako ng daliri, ikaw na maingay na bata. Tinusok niya ang katawan niya habang malakas na sinisigaw na isang mangangalakal ng bata ang nananakit at tinatangkang patayin ang kawawang batang ito. Tulungan niyo ako, tulungan niyo ang kaawa-awang inosenteng bata. At pagkatapos binuhat siya ng kanyang master sa kanyang balikat na dahan-daang naglakad. At ilang sandali pa ay mabilis na tumakbo siya papalayo. At nakarating naman sila sa lugar na ito. Na sinasabi niya na hoy, anong klaseng lugar ba ang Joro? Na napasabi pa siya sa kanyang isip na lintik, kung nadala niya ako sa isang liblib na eskinita at sumigaw o magwala ako rito, siguradong gagamit siya ng dahas, di ba? Na sinabi pa niya na tindahan ng alak ito, di ba? Sinabi naman ng kanyang master sa kanya na hindi ko akalaing mauuwi sa ganito. Akala ko magiging maayos lang, kaya isinama pa kita dahil inisip kong para rin yun sa kabutihan mo. Hindi ko alam na may sama ng loob pala ang disipulong ito sa kanyang master. Nakasandal siya sa pader na nakatingin ang kanyang master sa kanya na napasabi siya sa kanyang isip na bakit siya nag-iiba ng posture at nagsasabi ng kung ano-anong ganyan. At pagkatapos sinabi ng master niya na ito ay isang lugar kung saan nagtitipon ang mga tao para pag-usapan ang iba't ibang pangyayari at ang mundo. Saan ka pa ba matututo tungkol sa mundo, kung hindi dito, isang baguhan na katulad mo? Nagdrama pa ito na napatikom ng mahigpit ng kamaong sinabi na doon, kung ginalingan mo lang, sana'y kumita ka na ng malaki habang nagsasanay. Paanong hindi mo man lang sinubukan? Paanong pinakawalan mo ang ganong pagkakataon? Na napasabi sa kanyang isip siya na kaya ang gusto lang niya ay pera. Na sinabi pa niya sa kanyang master na sige, naiintindihan ko na. Sa palagay ko, mas mabuting umuwi na lang tayo. Hinawakan siya sa balikat ng master niya at sinabi na napakasakit naman kung susuko tayo ngayon. Hindi pa ako sumusuko sa'yo. Marami pa tayong pupuntahan, kaya pakiusap, sumunod ka pa rin sa iyong master. Na sinabi naman niya sa kanyang isip na mas pipiliin ko pang sumuko kaysa sumunod sa'yo. At pagkatapos umalis ang kanyang master habang sinasabi na maghintay ka muna rito sandali. Nakatingin siya rito na sinabi sa kanyang sarili na bakit nga ba tayo nandito. Tahimik lang siyang nakatingin sa saradong pinto. At ilang sandali pa ay lumabas ang master niya buhat sa pinto na masaya na napasabi siya na ano yan. Na tumugon ang master niya na malalaman mo rin mamaya, bilisan mo na at tara na. Habang masayang nakangiti ang kanyang master, siya naman ay walang ka-ideya-ideya. Na nakatingin ditong sinabi sa kanyang sarili na saan na naman tayo pupunta ngayon. Masama ang pakiramdam ko simula pa kanina. At ilang sandali pa sinabing muli sa kanya ng nito na maghintay ka pa ulit dito ng 1 minuto. Na napasabi naman siya sa kanyang isip na ano na naman ito. Nakikita niya ang kanyang master na may kausap na babae na sinabi niya sa isip na may kakaibang pakiramdam ako tungkol dito. Muli na namang lumabas ang kanyang master na masaya na sinabi niya na master, bakit palagi kang may bitbit sa likod mo? Ano yang nasa mukha mo? At ano ba talaga yan? Tumugon ito sa kanya na ikukwento ko sa iyo ang lahat mamaya. Ngayon, ang susunod nating pupuntahan ang pinakamahalagang lugar, kaya tara na. Muli na namang naglakad ito ng masaya habang siya ay nakatingin dito na nagtataka na sinabi sa isip na ikukwento daw niya ang lahat sa akin mamaya, pero ang totoo, hindi maganda ang pakiramdam ko sa naririnig ko. At ano bang ginagawa ng lintik na master na to? At muli na naman silang nakarating sa kanilang pupuntahan. Na napasabi siya sa kanyang isip na hindi ba pandayan to? Anong balak niyang gawin sa lugar na to? At pagkatapos isang lalaki ang may nunal sa pisngi na sinasabi na wuhu. Bakit mo dinala ang batang ito? Dagdag pa niya na nakatingin sa kanya na gusto mo bang gawan ko siya ng espada na babagay sa kanya? Tumugon ang master niya na pasok muna tayo sa loob para pag-usapan ang mga detalye. Na napasabi pa siya sa kanyang isip na isang espadang bagay sa akin? Hindi ko akalaing ganito kabait si master. Napasigaw ang kanyang master sa loob ng pandayan na ha. Bakit naman hindi? Sapat naman ang edad niya. Habang nakatingin siya sa saradong pintuan sinisigaw pa ng kanyang master na ang batang yan ay 15 anyos na isa na siyang ganap na adulto. Bukod pa roon, malamang 3 o 4 na beses pa siyang mas malakas kaysa sa karaniwang adulto. Napabulong naman siya na magdodose pa lang ako. Ano bang pinagsasabi ni master? Dagdag pang sinigaw ng kanyang master na hindi siya pangkaraniwang bata. Ang pamalong may bigat na 50 libra, parang balahibo lang sa kanya.
Na napasabi siya sa isip na yun ba yung pangpalo ng labahin? Mula sa likod ng pintuan sinabi ng kausap ng master niya na pero masyado pa rin itong mahal, espesyal na budget na 3 pilak lang ang meron kami. Ano sa tingin mo? Na sumagot ang master niya na hindi. Anong klaseng palamuti ba ang mga mata mo? Hindi mo ba nakikita ang sariwa at masiglang katawan ng batang yun? Dapat lang na may espesyal na budget kahit 3 pilak lang. Na napasabi naman sa isip siya na bakit bigla na lang akong nakakaramdam ng kakaiba at kinikilabutan. Na narinig pa niya na tumugon ng lalaki sa kanyang master na sige na, talo na ako. Mag-aalok na ako ng 3 pilak na barya bilang espesyal na budget. Na tumugon ang kanyang master na sige, ibibigay ko na sa presyong yan. Ikinagagalak kong makipagkalakalan sa'yo. Napahawak siya sa bibig na sinabi niya na ano? Ibinenta mo lang ako sa panday na yon? Dagdag pa niya sa kanyang isip na ano? Ganitong halaga lang ang katumbas ng isang tulad kong lalaki. Hindi ito maari. Naiisip pa niya ang may-ari ng pandayan na napasabi sa isip na baka naman yung may-ari ng pandayan ay isang maniakis na mahilig sa mga bata, at may balak pang kung ano-ano sa gabi. Lumabas ang kanyang master kasama ang may-ari ng pandayan na sinabi sa kanya na anong ginagawa mo riyan. Magtatrabaho ka na sa pandayang ito simula ngayon, kaya tumayo ka na, magpakilala, at magtrabaho ng maayos. Napasabi siya na ano? At pagkatapos sinabi niya sa isip na bakit niya ako ibinenta. Dagdag pa niya sa isip na panday, ang pinakaayaw na trabaho sa buong mundo. Marumi, mahirap, at delikado ang lugar na yon. At ibinenta mo pa ako roon? Napaturo siya at napasigaw na master, paano mo nagawa to sa akin? Mabilis na tinakpa ng master niya ang kanyang bibig habang sinasabi na ayokong magtrabaho sa lugar na to. Inilayo siya nito habang tumingin sa may-ari ng pandayan na sinabi na makikipag-usap lang ako sandali sa batang to. Tara na, bata. Muli na naman siyang dinala sa eskinita at sinabi sa kanya ng kanyang master na anong ayaw mong bastardo ka. Kung hindi mo kayang lampasan ang pagsubok na to, paano ka matututo at magiging tunay na master ng martial arts? Bahagi to ng pagsasanay mo. Kapag gumagamit ka ng martilyo, lumalakas ang mga braso mo. At tumitibay ang mga kamay mo. Sinabi naman sa kanya niya na akala mo ba hindi ko alam na pera lang talaga ang habol mo? Sinabi pa niya sa kanyang master na ang magaspang na trabahong gaya ng pamakpok ng martilyo ay nagpapakapal ng kamay at nagpapabagal ng pakiramdam mo. Dagdag pa niya na wala ba tayong ibang dapat gawin? Kung ganun, magiging malaking sagabal lang tong ganitong bagay sa pagsasanay, di ba? Malakas na tumawa ang kanyang master na itinuro siyang sinabi na nakakatuwa naman at iniisip mo ang lahat ng yan. Pero relax ka lang. Sino ba ang master mo? Hindi ba ako ang lihim na Panginoon ng mundo ng martial arts? Nakahanda na ang mga hakbang para dyan. Kaya bakit hindi mo nalang gawin ito nang may kumpiyansa? Napasabi naman siya na anong ibig mong sabihin sa nakahanda. Bamaling na ang kanyang master habang tumatawa. Na nagtatakang nakatingin naman siya dito. Habang mabilis na umaalis siya sinasabi pa nito na malalaman mo rin yan pag uwi mo mamaya. Kapag natanggal ka sa trabaho dahil hindi ka marunong magtrabaho, ako mismo ang magtuturo at magpaparusa sa iyo, kaya magtrabaho ka ng mabuti. Na napasigaw siya na tumigil ka riyan. Ikaw na mangangalakal ng bata. At pagkatapos makikita ang langit na sinabi niya na magandang araw po. 13 pa lang po ako. Sana hindi po kayo magalit sa akin. At dito na po nagtatapos ang 12 kabanata. Ika-13 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang pandayan, kung saan makikita ang espada ay nakafarang sa malakas na apoy, na sinasabi niya na mas bagay na tawaging personal na pandayan ang lugar na to kaysa karaniwang pandayan. Makikita na malakas na pinupukpok ang espada na sinasabi pa niya na ito'y isang mahusay na lugar kung saan ang mga tao ay umuorder ng mga personal na sandata na akma sa kanilang mga pangangailangan. Ang pangunahing customer ng Ironforge ay yung nasa bundok Amisan, na kinabibilangan ng mga bundok sa likod ng bahay ni Master. Matatagpuan sa Templong Bacosa sa Jeumjangbong Peak ng bundok Amisan, Amataba, unti-unting naging isang panitikang sekta ang pamahalaang panlalawigan dahil sa impluwensya ng Budismo. Ang kanilang mga tagumpay sa larangan ng militar ay may malakas na kulay ng espiritual na kasigasigan. Hindi ito ang layunin noong itinayo ang Templong Bacosa, ngunit kalaunan, naging isang pangkat ng kababaihan lamang.
May ilang lalaking alagad, ngunit karamihan sa mga miyembro ay mga dalagang babae, at ang mga pangunahing alagad ay pinamumunuan ng isang matagal ng tagasunod na tinatawag na estado ng kalagayan o state of affairs. Ang espada ang pangunahing ginagamit na sandata ng sekta. Mga pangkat ng kababaihan, ang tinatawag na amethys, o yaong mga nagsasabing pinamumunuan sila ng isang panloob na alagad ng Amipa. Makikita ang lungsod na sinabi pa niya sa kwento na ang ibang mga taong bumisita sa nayon dahil sa mga Amipa o may kaugnayan sa kanila, ay karaniwang mga taga-gubat o karaniwang mamamayan. Sa tingin ko, mas maganda kung tatawagin na lang itong Amijang kaysa simpleng pandayan. Dagdag pa niya sa kwento na makikita ang mga babae sa itaas ng lungsod na dahil sa nayong ito, lahat ng bagay ay konektado, sa isang paraan, sa mga tapat na tagasunod at kaibigan. At lahat ng mga gusali sa bayang ito ay may kaugnayan sa isa't isa. Ang may-ari ng Chelvachan ay itinuturing na isa sa pinakamahuhusay na panday. Dahil dito, tinatawag siya ng mga tao na ang guro ng espada. Pero, itinuturing na ang mga pinakamahusay na panday ay may matapang at matitinding personalidad. Sa Ingles, tinatawag silang The Sword Master. Pero medyo kakaibang ang tawagin ng isang panday na parang isang espesyalistang mandirigma o epista. Kaya sa palagay ko, ang tawag na iyon ay tumutukoy sa kakayahan at karanasan niya sa paggawa ng mga espada, hindi sa pakikipaglaban gamit ang mga ito. At pagkatapos nakasilip ang may-ari ng pandayan sa bintana na sinabi sa kwento niya na kapag dumarating ang mga alagad ng Amipa para maghanap ng espesyal na in-order na espada, agad-agad siyang nagtatago. Na yumuko ang isang alagad nito habang inabot ang espada sa babae na sinasabi na ang espadang ito ay gawa sa Bekriyon Jonggang. Kaya, ano sa tingin mo? At sinabi sa kwento na hindi basta-basta. Ito ay puting lotus na bakal, isang dekalidad na asero na nakuha sa pamamagitan ng pagpaulit-ulit na pagkatunaw sa mataas na temperatura. Sa bawat pagtunaw, ito'y pinupukpok gamit ang martilyo ng paulit-ulit. Kaya para mabuo ang ganitong bakal, kailangan ng humigit kumulang 100,000 hampas ng martilyo. Itinaas ang espada na napasabi ang babae na maganda ang sukat at kalidad. Medyo mas mabigat lang ito kaysa sa itsura niya. Dagdag pa nito habang napatingin sa espad na hindi ba sinabi ko ng malinaw na gusto ko ng matibay pero magaan na espada? Habang nakatingin ang batang babae na sinabi na ate, bakit gusto mo pa rin ng espada? Sinabi naman ng isang ito habang nakayuko na para sa panlabas na asero. Ang core at ang panlabas na bahagi ay pinanday ng magkaiba ang pagkakatemper, at ang bakal ay inikot at itinupi ng 9 na beses. Kaya medyo mas mabigat ito kaysa sa itsura nito. Pero kung isa sa alang-alang ang lakas ng espadang ito, ang bigat nito ay parang balahibo lang. Dagdag pa niya sa mga babae na ang panlabas na bakal, kahit pa matibay, ay madaling masira o mabasag kung ang loob at labas ng espada ay hindi pareho ang tibay. Ngunit kung kulang sa lakas at talas, at ang espada ay hindi sapat ang tigas, hindi rin magagamit ang galing sa pagputol bilang tunay na sandata. Kaya kung curious ka, subukang hampasin gamit ang isa pang espada. Pwede mong tamaan ang hawakan o ang talam mismo. Agad na ginawa ito ng babae, na pinahampas niya ito sa isang babae sa talam mismo ng espada. At ang gamit ng isang babae na pananghampas ay agad na naputol. Nanlaki ang mga mata ng may-ari ng pandayan na napatakip ng bibig at agad na napatago. Nang ang talam na naputol na espada ay tumusok sa gilid niya. Hinimas ng babae gamit ang daliri ang talam ng espada, sinabi niya na maganda na nga ang espada, ni Gasgas ay wala. Wala na akong magagawa kundi kilalanin ang galing ng espadang ito. Tumingin sa batang babae na sinabi niya na Ryong Samay, gusto mo ba ito? Agad na tumugad ito na oo, ate. Kinuha ng batang babae ang espada at agad na winawasiwas niya ito ng paikot. Sinabi ng kanyang kapatid na nagugustuhan mo ba? Ayos lang ba sa'yo ang bigat nito? Tumugon ito sa kanya na gusto ko ito dahil sa bigat niya. Ganitong klaseng espada talaga ang gusto ko. Inabot na ng babae ang bayad sa espada habang makikita ang may-ari ng pandayan na nakasilip sa bintana. Na sinabi pa ng babae sa kanyang kapatid na kukunin ko na ang espadang ito dahil gusto mo ito. Dagdag pa niya na ito naman ay para sa pagsisikap ng mga panday, kaya huwag mo nang masyadong isipin ang mga nasabi mo kanina. Sinalo nito ang supot ng pera na sinabing maraming salamat po. Napahinga ng maluwag ang may-ari ng pandayan na napasabi na salamat.
Nagustuhan nila, at isang boses ang nagsalita na bakit ka ganyan? Nagkaroon ka ba ng alitan sa panday sa labas? Sumagot ito na ang mga naniningil ng utang ay galing pa sa mga taong mas nakakatakot kaysa kanino man. May espada ka raw na pinanday ng 9 na ulit ngayon? Kaya pala dumating ang mga ami pa para hanapin ito. Dagdag pa nito na makikita siya na nakalagay ang maso sa balikat na bakit mo yan inilabas. Sumagot siya na naghihintay sila sa labas kaya ibinigay ko na lang sa kanila yung espada. Sinabi ko na lang doon sa lalaki na sabihan sila na subukan itong hampasin para matest. Sinigawan siya ng may-ari ng pandayan na naisip mo na ba na baka mabasag yun? Huwag mong patuloy na sinusubok ang swerte mo. Baka maubos agad yan. Napatakip ng tainga siya habang sinabi na nakakatakot ba talaga ang mga ami pa? Anong klaseng krimen ba ang nagawa mo at lagi kang nagtatago kapag may dumarating na tao? Napahinga ito ng malalim na napasabi na ewan ko. Galit lang sila sa akin nang walang dahilan. Nangyari yun noong may negosyo ako sa ilang tao mula sa AmiPass. At naalala pa niya ang nangyari na sinabi nito na matibay ang espadang to, at swak na swak sa pwesto sa baywang mo. Gusto mo bang subukan? Pwede ko itong isuot sa iyo kung gusto mo. Na sinabi pa sa kanya nito nang initian ko sila ng malaki habang pinapakisamahan ko sila. At dahil sa sinabi ko sa kanila agad akong tinutukan ng espada nito habang sinasabi na paano mo kami niloko gamit ang ganyang bastos na pananalita. Gusto mo bang mamatay? Na sinabi niya sa kanya na itinutok niya ang espada sa leeg ko kahit nakangiti lang naman ako. Kaya tuwing gusto nilang umorder ng espada, palagi na lang akong nagtatago sa paningin nila. Napasabi naman ng ating bida sa kanya na gets ko na. Depende sa mukha ng nakangiti. May mga pagkakataon talagang gusto mong bumunot ng espada sa isang nakangiting mukha, yun ang nangyari, di ba? Namangyak-ngiyak nitong sinabi sa kanya na ha? Bakit? Anong nagpapaisip sa'yo ng ganyan? Napaisip siya na napasabi na nang una akong dumating dito, na makikita ang mga kalat sa pandayan, na sinabi sa kanya nito na sabi ng guru mo bibigyan ka raw ng maso na 50 libra. Kaya mo bang hawakan to ng maayos, bata? Nagulat ang mga taong nasa paligid nila na napasabi na 50 libra 22.68 kilo para sa batang yun. Kahit ako, hirap tamaan gamit ang 15 libra o 7 kilo. Napahinga siya na napasabi sa kanyang isip na lintik na master, siya pa talaga ang humiling yun. At pagkatapos tinatanggap niya ang maso na sinabi niya na salamat po. Hinampas niya ito sa espadang umaapoy habang sinasabi niya na tama ba? Kailangan ko lang tamaan yan? Napahanga ang nasa paligid na napasabi na seryoso, ganyan ka kalakas? Namumula naman ang muka ng may-ari ng pandayan na mukhang nagustuhan siya na sinabi na ikaw na nga ang perpektong lalaki. Batang lalaki dapat ba akong tumira na lang sa'yo simula ngayon? Magiging mabait ako sa'yo, promise. Sinabi naman niya habang tinataas baba niya ang maso sa kanyang balikat na naku, pasensya na. Nakatira na ako kay Master, pumunta lang ako rito para pukpukin ang mga bagay gamit ang martelyong to. Napaiyak ito na napasabi na hindi ito maari, bakit? Bakit mo to ginagawa sa akin? Biglang pumasok ang lalaking ito na masayang sinabi na ang galing ng ginawa natin. Mukhang nagustuhan ng AmiPass ang espada na ipinakita natin ngayon. At baka umorder sila ng maramihan sa lalong madaling panahon. Nagulat ang may-ari ng pandayan na sinabi niya na matagal-tagal ko nang hindi narinig yan. Sinabi pa ng lalaki na bumalik ako at hiningi ang espada niya, tapos ibinigay ko sa kanila. Maganda yung espada, at mura pa. Kaya baka may iba pang mga disipulo na pumunta rito at umorder din kaagad. Yung batang babae na nakakuha ng espada ngayon ay ang batang miss ng Amipa, sana lumaki siyang mabilis at sumikat gamit ang espadang yun. Para sumikat din tayo. Napangiwi naman ng mukha siya na napasabi na lang na kaya mo ba sinasabi na magtrabaho pa ako ng mas mabuti? Hinawakan siya sa balikat ng may-ari ng pandayan na sinabi sa kanya na 2 buwan, binayaran kita ng 4 na pilak, di ba? Gagawin ko ng 5 para mapahaba pa ng 1 buwan. Bibigyan din kita ng maraming dagdag na bayad. Gusto kong manatili ka rito ng mas matagal. Natumugon siya na hindi na, salamat. Hindi ko naman kailangan ng pera, nandito lang ako dahil sa master ko. Sinabi nito sa kanya na tama nga. Pwede akong makipag-usap sa master mo para pahintulutan kang manatili ng mas matagal. Napasigaw naman siyang sinabi na huwag naman, please. Habang naglalakad siyang nakatungo,
Sinasabi niya sa kanyang sarili na yung mga salbaheng yun parang unti-unti akong pinapatay. Sana hindi na lang ako bumaba. Na sinabi pa niya sa kanyang isip na unang araw ko pa lang sa trabaho, pero pagod na ako. At pagkatapos 10 buwan na ang lumipas mula nang magsimula akong magtrabaho sa Pandayan. Bumalik na siya sa kanyang master na agad na sinalubong siya nito ng masayang ngiti, na sinabi niya na nakauwi na ako. Na sinabi naman nito sa kanya na ayos, dumating ka rin. Tinipid ko ang sarili ko sa hapunan para sabay tayong kumain. At pagkatapos, habang kumakain siya sinasabi ng kanyang master sa kanya na anong masasabi mo, masarap ang pagkain, di ba? Na napasabi naman siya sa isip na ang sarap nga, pero anong kalokohang plano na naman to ng hinayupak na master at pinagluto pa ako. At napabulong pa siya na kung may konsensya ka talaga para humingi ng tawad sa pagpapatrabaho sa nag-iisa mong disipulo. Hindi mo sana ako ibinente sa lugar na ganun. Tumayo ang kanyang master habang nakangising sinabi na ngayon sa tingin ko ay busog ka na, simulan na natin ang susunod na training. Itong master mo ay may inihandang espesyal na bagay para sa'yo, na kayang ayusin ang mga side effect ng training mo sa Pandayan. Napangiwi siya ng muka na sinabi niya sa isip na hay nako. May masama akong kutob tungkol dito. Pagkapasok nila sa loob ng bahay, binuksan niya ang malaking supot na makikita ang mga maliliit na bilog na iba't iba ang kulay. Na sinabi niya sa kanya na sinabi ko na to sa'yo dati, di ba? May paraan para ayusin ang mabagal mong kamay, kayang ayusin yun ng mga butil na ito. Napasabi naman siya na ano ba naman ang magagawa ko sa mga butil na to. Pagod na ang disipulo mong to. Sa trabaho, at ewan ko na lang kung ano bang silbi niyan, ha? Kinuha ng master niya ang karayom habang sinasabi na ang gagawin ko ay magpapakita ng demonstration training, at ako mismo ang magpapakita sa iyo. Napasabi naman siya sa kanyang isip na bakit meron ka niyan sa ilalim ng manggas mo. Dagdag pa ng kanyang master na kumuha ka ng mga butil na kailangan mo. At ihagis mo sa hangin. At pagkatapos, ay connect mo ng ganito. At ayon sa pagkakasunod, pula, kahel, dilaw, berde, asul, at navy. Kailangan mong maglagay ng 5 pares bawat kulay. Kabuuan ay 35 piraso. Naiintindihan mo ba? Pumalakpak siya at sinabi na wow, master, hindi ko alam na marunong ka rin pala ng acrobatica. Bago ka pa man nasangkot sa human trafficking at pang-aabuso ng bata. Ang galing mo talaga, ah. Isang suntok sa ulo ang damapo sa kanya habang sinasabi ng kanyang master na tigilan mo ang mga kalokohan mo at makinig kang mabuti. Ang training na to ay nagpapatalas ng paningin, pinapabilis ang kamay. At pinapahusay ang accuracy. Ang pinakamahalaga rito ay ang focus, kaya tumingin ka ng maigi. Kapag nagtatali ka ng buhol, tapos na ang kwintas. Nakuha mo ba? Sinabi pa ng master niya sa kanya na 35 butil sa isang kwintas. Hindi pwedeng kulang o sobra. Siguraduhin mong walang puwang sa pagitan ng mga butil, at atali ng maayos ang dulo. Simula ngayon, magsimula tayo sa 100 piraso bawat araw. Bawat butil ay ibebenta natin ng 2 tansong barya, kaya sige. Simulan mo na. Napasigaw naman siya na ang sabi mo training. Hindi isa na namang trabaho. At higit pa dyan, 100 butil ay 200 tansong barya kada araw. 6,000 tanso kada buwan, 1,000 tanso lang naman ang katumbas ng isang pilak. 6 na pilak kada buwan. Gaano kalaking pera ba ang gusto mong kitain sa pang-aabuso sa nag-iisa mong estudyante? Tumugon ang master niya na Diyos ko. Hindi ko to ginagawa para sa pera. Training mo to, dahil may kita rin naman tayo. Ay di parang tumama sa 2 ibon gamit ang isang bato. Kaya tigil na ang dakdak at simulan mo na ang trabaho. Naiinis na sinabi niya na hindi ko ito gagawin. May kinukuha sa ilalim ang kanyang master habang sinasabi niya na tumahimik ka na kung ayaw mong tamaan kita. Inilabas ang punong-puno na supot sinabi pa ng kanyang master na at hindi ba binigyan na kita ng kutsilyo, di ba? Na napasabi siya na ano puputulan ko gamit ang kutsilyo. Sinabi pa sa kanya ng kanyang master na mga bagay tulad ng kandila, palamuti, at kung ano-ano pa na maisip mo. Ako na ang bahala sa lahat, kaya huwag mong alalahanin ang presyo ng mga tapos na produkto, kaya mo to, di ba? Nanlumo siyang sinabi na master, dinala mo ako rito para kumita ng pera, di ba? Na nakapikit na tumugon sa kanya ang kanyang master na ano bang sinasabi mo. Nakakatulong din ito sa pagdevelop ng pagiging sensitibo at banayad ng mga kamay.
Isa itong napakagandang training para mabalanse ang pagkabigat at pagkamanhid ng trabaho ng isang panday. At pagkatapos bumalik siya sa bayan, napahawak siya sa ulong sinsabi sa isip na ikaw talaga, matandang walang konsensya. Baka kailanganin ko pang magpuyat buong gabi para matapos lahat ng to. Dagdag pa niyang ibinulong na at gagawin ko raw to kapag may oras ako. Baka dalhin ko na lang ang mga butil at kahoy ko sa pandayan. Napatingin siya sa bahay na una nilang pinuntahan na hindi pumayag ang may-ari na agad silang pinaalis. Sinabi pa niya sa isip na kung magpapatuloy to, baka mamatay na lang ako sa sobrang trabaho. Mas naging komportable pa siguro ako kung doon na lang ako nagtrabaho, kaysa magpuyat buong gabi sa pandayan. At dito na po nagtatapos ang 13 kabanata.